Hi guys! Good morning! Welcome back sa munting channel namin ni Papa Bits. Ayan po guys, for today's video, tahimik na po tayo ngayon dahil nagsialisan na po yung yung mga estudyante at saka yung mag-orientation ngayon. Medyo maano sa ulo kasi ano po tayo oras pa nagising, maaga pa. Actually, maaga pa akong nagising pero hindi po ako yung nagluto ng kanin dahil nagising ng maaga din si Pix at saka si Christian. Pinakinggan ko lang po sila. Bumangon na po tayo mga alas 6. Nagising po si Pix mga alas 4 ng madaling araw. Alas 4 po yung oras at yun kasi nila ngayon. Lunes orientation nilang dalawa sa pinag-applyan po nila ng trabaho hanggang bukas. Siguro pagkatapos ng orientation nila is baka mag-umpisa na po sila sa trabaho nila na pagkadinig ko, training lang muna pero may sila, may sweldo. At yun, nagkasabay-sabay po. Nagkasabay-sabay po naubos. Madaling araw wala pa po tayong mabilhan. Naubos yung gas, nawalan ng mantika, nakapagprito naman po sila ng baon nilang ulam. At wala po tayong mabilhan ng butane dahil alas 4 pa lang, wala pang bukas. Mabuti na lang yung blue torch ni Papa Bits, mayroon pang laman na laman ng butane. Yun lang muna yung ginamit namin pagluto. Ayan. Sabay-sabay po naubos kaninang madaling araw. Nawalan ng gas, nawalan ng butane. Tapos, nawalan ng butane, nawalan po ng mantika. So, pagkagising ni Sansan naman, pinabili ko muna siya ng mantika para makapagluto po ako ng baon nila na ulam. So, ayun nga. Si Papa Bits din, maga pong nagising dahil nagpaagas po siya ng tubig. At mga alas 4 pa lang, alas 4. Tapos, balik po sa paghiga. Bumalik pa ako sa paghiga dahil hindi po tayo talaga nakatulog ng mabuti dahil sa ingay nga ng dahon ng niyog. So, mamaya, kung kakayanin ni Papa Bits, tulungan ko na lang po siya. Operasyonan namin po tanggalin yung dahon ng niyog dahil doon nakatapat po sa kwarto namin, as in maingay talaga kasi magdamag po yung hangin-hangin na basta maingay sa bubong. Hindi po tayo nakatulog ng maigi, medyo nahihilo-hilo po tayo. Tapos isa pa ito si Sia. Paggising ng papa, nagtiturilan, nagising din po siya. Sabi ko sa kanya, matulog ka ulit dahil matagal pa ang oras ng klase. Yun, pag alis ng papa nila at saka tito, tinabihan ni Papa Bits. Tapos, nakatulog uli. Tapos, dinhandahan ko naman ito si Chrislyn na gisingin. Nagising ulit siya. Mga alas 6 pa lang. Sabi ko, Sia, matulog ka ulit dahil matagal pa yung klase mo. Alas 10 pa. Pero alis po siya dito mga alas 9:45. Sabi ko, Sia, napupuyat ka sa ginagawa mo na pagising-gising ka. Wala ka namang ginagawa. Ano bang basta ganun. Tapos, yun. Sumiar siya, tas bumalik naman siya paghiga at ayun, nakatulog ulit. Ano pala yung oras? Mag alas 6, 15 para alas 7 pa lang yung oras. Pero maganda po yung panahon ngayon kahit mag alas 7 pa lang. Maganda po yung sikat ng araw. Hindi po katulad kahapon na umaambon, tsaka makulimlim. Maghapon po na makulimlim yung panahon, mahangin, at umaambon. Ngayon, medyo na po yung panahon, mabuti. Masarap na pong ipaglaba. Na nakapaglaba naman po tayo kahapon na dalawang araw hindi po tayo nakapaglaba dahil yun, medyo nabisi tayo. Tapos ngayon, meron na naman po tayong labahan. Ayan, hand wash lang. Yan.
Kasi yung washing machine ko, ayusin pa, papalitan pa ng pambilt daw, sabi ni Papa Bits. At ayan, mabuti na lang po, linipat po yung kalabaw nandun na sa malayo, kasi nandito yan kanina sa harapan. Parang naano po tayo dahil wala namang pong kasong itali yung kalabaw dyan, pakainin. Basta yung dumi ba nila kunin, kasi pag tumudumi yung kalabaw dyan, kami po yung nagsasaper sa amoy ng ng dumi ng kalabaw. At saka matagal po matunaw, matagal po makuha. Kung hindi mo wawalisin, hindi mo makukuha. Hindi ko naman po yan lupain dyan, pero linilinisan ko po yan araw-araw. Yan, linilinisan ko po araw-araw yan. So mabuti na lang, ayun, tinagay doon yung kalabaw, pati yung isa nandoon. Oh saan ang punta? At saka yung mga tuta yan tulog pa, hindi pa lumabas sa kanilang tulugan. At saka yung isa nawawala. Kagabi pinakain ko, 3 na lang po sila. Yung medyo chubby yun na tuta, siguro ko pinulot. Kasi pag may dumadaan na tao, umano po sila, sumasabay. Makitao kasi sila. Yan, siguro giniginaw pa sila, hindi pa lumabas. Kusang pumapasok na lang po sila dyan sa sa kulungan. Hindi ko po yan sinasara. Kasi pag pinapakain ko, dyan sila sa loob. Yan yung pink na yan na parang sling bag na nila siya. Yun po yung ginawa kong pakainan sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, nilalabas ko. Tapos yun din na sila lumalabas. Yan, ang lakas ng hangin. Yan po yung problema pag mahangin. Kasi yung po dito sa likod, takatapat talaga sa namin, sa kwarto. Yan. Hampas ng hampas dyan sa bubungan. Pati yung doon sa di ka talaga makakatulog sa ingay. Maya-maya na po tayo mag-operasyon maglaba dahil dito nainitan po dito yan. Dito kasi pwesto ko. Yan. Tingnan nyo. Marami pong nakaano na niyog. Siguro dito puputulin. Dito puputulin. Yan. Ilang yan. Ay sus, marami. Marami talaga. Marami talagang puputulin na dahon. Pati doon. Makakalbo yung niyog. Yun nga, baka magalit yung may-ari. At saka dito din sa namin sa wire. Ayan. Marami ding nakasabit na na dahon ng niyog. Hanggang doon sa isa. Diyan po Diyan, wire Maraming nakasabit. Bali 3 niyog po to na hanggang doon siguro. Iwan ko dyan. Hanggang doon kila Madam Banda. Puro nakasablay yung dahon ng ng niyog. Kaya pag naghahangin, malakas yung hangin, nagkakakuspo na mag-brown out kami. Minsan kami lang po yung brown out. Yung iba hindi. Yun. Dahil kasi yung namin, wire, yan, marami pong na niyog. Yan, tingnan nyo. Hindi na nga makita kung asan na po yung wire namin dahil sa sa dahon ng niyog.
Magbabad muna lang tayo. Mamaya ko na yan kukusutin. Babad lang muna para hindi mahirap kusutin. Tingnan nyo. Tulog na tulog si Sia. Sa kagigising ng kagigising, ayan ang resulta. Tulog na tulog. Nangunguha po tayo dito ng mga kalat-kalat. Ayan. Maraming kalat-kalat. Mga gawa ni Sia. Hindi natin mailagay yung cellphone natin ng mabuti. Mga kalat-kalat na papel. Anuhin po natin ito. Ipunin para masunog. Ramis kasing mga binubuting-ting ng bata na to pag oras ng tulugan. Hindi pa siya gusto matulog. Kung ano-ano po yung hinahalungkat. Tingnan nyo. Maraming basura. Check natin yung mga kwarto-kwarto. Baka nakaandar pa yung mga electric pan. Ininit ni Papa Bitch yung ulam namin kagabi. Bulad or daing na ginata. Na samantala naman si Sia meron pa siyang ulam dito na tosino at saka hotdog. Yan. Para lang sa kanya talaga yung natira. Yan yung ulam po namin kagabi. Mag-aalmusal na si Papa Bits. Ang pugi. Basura yan, basura. Yan, naririnig nyo po guys yung ingay ng bubungan namin. Ikaw ba naman makatulog ng maayos dahil sa kaingayan ng bubong namin? Pag humahangin ng malakas, maingay. Nasisiya at saka nagliligpit po siya sa kwarto. Yan. Binuksan po niya yung bintana. Nagligpit po siya. Yan. Nagligpit po siya. Binuksan yung bintana. Ayan. Kasi yan, pagpagan mo, pagpagan. Pagpagi ito, sugan nga di. Kay Uda, mga bato-bato. Siya po yung nagligpit. Tapos ayusin mo yung bedsheet. Yan. Inipit niya yung yung kurtina. Pati yung labakaran niya inipit. Yan lang po yung sara ng bintana namin. Temporary pa lang. Kung merong aswang dito makakapasok. Pero hindi naman po uso dito yung aswang-aswang. Huwag kang matakot sa aswang. Yung katakutan mo yung totoong tao. Pero wala naman po dito masamang. Yan yung book natin pa ang dahil sa hangin. Hindi pa po tayo nakapagsuklay. Inano ko pa lang yan, hinimas-himas yung book ko. Hindi pa nakatikim ng suklay. Naghilamos pa lang po tayo. Saka yung buko, kahit naman kulot, kahit hindi mo naman suklayin, talagang maayos ko yan, kahit walang suklay. Ipungus lang, ipungus.
At nakauwi pala kagabi si Jing, mga banda alas 10 na kasi yung panahon talaga mahangin na parang uulan pero hindi naman po umulan. Nintay lang po ni Jing yung ah, sitwasyon ng panahon kung makakauwi siya. Mahangin lang naman, so ayun, umuwi siya. Kinakailangan na makauwi po siya kagabi dahil ngayon nga may klase. Mga alas 10 po siya umalis dito. Siguro makakarating yun doon maaga pa naman. Mga alas 11. Kasi pag nakamotor, mabilis lang po makarating ng Compostela at saka wala na po masyadong mga sasakyan na dumadaan at mabuti na po yung pagbiyahe. Walang nakakasagabal, walang traffic. Ganun man lang talaga pag umuwi si Jing ng Compostela, pag umuwi po siya dito, gabi na po siya umuwi. Mga alas 9, mga alas 10, ganun. Ang nakakaano lang po, ang nakakatamad sa biyahe, yung ikaw lang po mag-isa. Hindi naman pwedeng magpatid po siya kay Pix kasi si Pix meron naman po silang appointment. Sabi ko naman kay Pix kagabi, sabay na lang kayo kay Bunjing, kay Jing doon sa Compostela pag-uwi para malapit. Pero, dito pala yung ruta nila, hindi pa city. Yung dadaanan pala nila Pix, hindi na doon sa hindi na po sila dadaan sa Compostela. Meron po silang dinadaanan na bali shortcut na yung mga bali 2 oras lang daw po yung yung biyahe mula dito papunta doon sa Balamban. Madali lang. Kaysa nung first time po nila magpunta doon nang mag-apply na siguro mga 6 na oras dahil sabi pa nga nila yung dinadaanan nila parang papunta na po ng langit dahil bukid, pataas ng pataas. Maaga pa silang umalis dito. Siguro ko mga mag-aalas 5 ng umaga. Nabutan po nila yung bukid na dinadaalan na parang zero visibility. Ganun ba yung tawag nun? Dahil sa fog. Parang ano ba sa Tagalog ng alapaap, ganun ba? Puti na po yung nakikita nila. Tas yung lugar daw doon na makapal yung fog, doon po yung minsan disgrasyahan dahil hindi po nakikita yung magiging kasalubong mo. Ipabalusok, tas pataas naman yun. Nung una po nilang magpunta sa Balamban. Mabuti na lang po nang papauwi sila. Meron pong nagsabi na meron ibang daanan na shortcut na bali dito sa sa Tabuilan, parang dadaan po sila sa lugar ng Mama ni Alrich, pero hindi po sila dadaan doon sa sa lugar lang, parang malapit lang sa Tabuilan. Papunta na po dito. Yun, na-try nila Pix, mga magdadalawang oras lang daw yung biyahe nila. So, hindi po sila pwedeng sumabay kay Jing na umuwi kagabi. Kasi akala ko nga doon pa city yung yung ruta nila. Hindi pala. Magsu-shortcut. At malalaman nila po yung pagkatapos ng orientation nila, malalaman nila po yung sitwasyon kung kailangan nilang mag-boarding house dahil maano din po sa biyahe yung pauwi. Siyempre, labas alas 5. Makakaabot naman po sila dito mga alas 7, ganun. Or kung walang aberya, mga alas 8. Tapos, gigising ng maaga, ganun. Ang mahirap lang talaga, pag malayo yung trabaho mo dito sa Cebu, kailangan ka talaga magising ng maaga. Katulad kanina, nauna po silang magising sa akin dahil
ano na po naman ako, late na naman po ako makatulog. Siguro kung mga launa na ng madaling araw pa ako nakatulog dahil pinakikinggan ko yung hampas, hampas ng ng dahon. Siguro nakalimutan ko na lang, nakatulog ako, tapos nagising po ako na narinig kong mayroon na pong nagpreprito. Si Christian na pala, tsaka si Pix, nagluluto na at gising na. Itali mo muna yung yung buhok mo para ka kumain. Okay, maghanap ka ng tali doon. Hindi ko na nakikita yung suklay nyo ng ate mo. Tag-isa kayo ng suklay. Ngayon, hindi ko na nakikita. Iwan ko kung saan nyo inilagay. Medyo nagkukulimlim na naman yung panahon. Iwan ko kung ano ba to. Basta mahangin lang po siya talaga. Mahangin, tas makulimlim. Hindi naman umuulan. Hindi naman umuulan masyado. Mabuti naman po yung ganun kahit makulimlim, tas mahangin. Mabuti na yun sa may mga naglalaba. Dahil makakapagpatuyo rin sila ng nilabhan. Suklay. Anong suklay ito, Ma'am Blue? Nakaibis ka kumaon. Yung ate mo ngayon walang baon na pera, pang biskwit. Kasi binigyan ko siya ng pambaon, pambili ng biskwit. Pumasok sa kwarto, sabi ko sa kanya, magkulon ka doon. Agoy, nilapag niya yung inilagay niya sa ibabaw ng box ni Papa Bits sa damitan. Pagpasok ko, nakita ko yung 10 pesos para biskwit. Nakalimutan niya. Wala tuloy siya ngayon, snack. Naman po yun, makakag-message po sa atin na mabuti na po yun dahil minsan hindi po nakakain yung baon niya. Dumidepende na lang po siya sa sa snack. Yung ending po, yung baon niya hindi kinakain. Kumain man, kunti lang po yung bawas. I-try po natin na wala po siyang snack. Pero parang nakakaawa naman po yung bata na papasok, walang snack, na kahit po may baon siya sa baon kanin or dyan. Kasi siya na lang po yung pinapabili ko ng biskwit or juice. Kasi nauumay naman na palagi po yung bibilhin natin, yung palagi na lang po, limbawa biskwit na Hansel, 1 week Hansel. Siyempre naman mauumay po sila at may gusto nilang biskwit na iba naman. Kaya yun, binibigyan ko na lang po siya ng 10, 15 or 20. Kalimitan po 20 dahil yung juice 10 pesos. Yung biskwit naman po hindi paro-pareho yung presyo. May 10, may 9. Kaya ganun. Yung sakto-sakto lang naman po na baon, hindi yung sobra-sobra. Yung pang-snack lang sa umaga kasi alas 10, nag-i-snack na po sila. Tapos pag alas 11, lunch na po nila, lunch. Sa hapon naman, wala na siya pong snack dahil tuloy-tuloy naman po yung klase nila hanggang alas 4, alauna, alas 2, alas 4 po. Tapos pagdating dito sa bahay, tiyak, gutom, kakain po yan. Kakain po siya, pero yung minsan yung baon niya sa eskwelahan, walang bawas. Kumakain po siya dito sa bahay. Yun, maghahanap ng gatas. Ngayong umaga, kahit nagluto po ako ng tosino tas hotdog na ulam nila pambaon, yung ulam po niyan sa pagkain, gatas, powder, inaano lang, nilalagay po sa kanin. Hindi po tinitimpla. Oh my gosh! Tingnan nyo yung kurtina namin. Parang tabanog. Parang saranggula po. Yan, mataas ang lipad. Ini-interview po niya ako kung nagtratrabaho na yung papa niya. Siyempre magtratrabaho dahil para may tayo, kwarta. Katulad ngayon,
Wala kang pera. May pera ka? Dapat magtrabaho ka. Hindi, mag-aral mabuti. Para pag makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho agad. Di ba? Nagtatrabaho yung papa mo, mama mo para sa inyo. Kaya yun, mag-aral mabuti. Oh. Tapos, klase ni Kuya, magtatrabaho niya. Oo, tapos ni Kuya. Pag makatrabaho na yung kuya nyo, siya yung magpaparal sa inyo. Kasi maliit ka pa. Ano pa lang si Kuya? Grade 8. Magkikinder ka pa lang. Sige na. Binabalatan yung hotdog. Ano mo yung pinggan mo? Kumakain yan ng mabuti pag wala yung papa niya. Kasi walang linalambingan. Tingnan nyo yung mata. Pinapaano lang yung mata. Gwatsi ito si Sia, gwatsi. Inaano lang po kami niyan, prinaprank sa kaartihan niya. Ha? Anong kutsi? Gwatsi? Malalim na waray yan, gwatsi. Wais. Oh, papasok na po yung Sia nyo. Sige, anong masasabi? Bye-bye pa, papasok na po ako. Oh, sige, mag-aral mabuti ha. Kumadala pa, tapos nagtrabaho nila. Sige na, kay alas 9:20 na. Tayo naman, mag-umpisa na po tayong maglaba. Ayan, yung magic tabla natin. Magic tabla. At biglang nagkulimlim po yung panahon. Mano-mano po tayo. Mga hinubad lang po ito ngayong araw. Yan po guys, laba-laba time. Tsaka mayroon pala ako ditong binabad jacket ng mga bata. Agoy. Kala ko kunti lang. Nababoy ni Madam. Nahingi na ng pagkain. Hapon, tapos na po tayong maglaba, ano?
Wala na po yung laman yung basket natin. Ito, na green. Pagtingin ko, agoy, nagkaroon po ng laman. Dahil, naglaba po ako kahapon, tulog pa si Sansan. Yung ano po niya, yung uniform niya sa banda, nahuli. Kaya yun, binabad ko muna. Tapos, syempre, naligo. Pagkahapon-hapon na naligo. Ayan yung costume ni Sansan. Binabad ko lang. Tapos, hindi naman ito pwedeng anuhin. Washing or brasan. Kailangan lang kuskus. Kunting kusot. Tingnan lang po saan banda yung may dumi. Ay, nagkataya ng kaano. Taoy. Kasi dalawa yung ano yung drum na dala ni Sansan, sinasabit. Nangyayari po sa mga white t-shirt yan, nagkakaroon po ng taya ba yan sa ano, sa Tagalog yung taoy. Galing sa mahirap kaya ano tanggalin. Lalong-lalo na sa ano sa puting t-shirt niya. Yung ibang t-shirt niya butas-butas na po nang dahil sa kukuskus natin, pinipino yung pagkuskus na matanggal yung yan, dandanin lang po natin kasi na ano po yan na yung ano niya natatastas. Dito po ako nahihirapan. Hindi naman pwedeng kuskus na ano. Nahanap lang po natin kung saan banda yung may dumi, mancha. Nangingitlog yata na ano manok sa likod. Putak ng putak. Ano po yung quality nito? Makapal po siya na silk na tila. Yan, hinahanap lang talaga natin yung saan banda yung mancha-mancha. Sa liig naman, walang dumi. At saka, ayan, sisira. Nagraran po yung ano. Nagraran po yung ano niya. Ganito. Di talaga pwedeng brasan. Agoy. Sisira pa. Ang mahal pa naman nito. Ito po yung ginamit nung palabas nila sa ano, nung pista sa Katmon, na hindi po kami nakapanood, hindi po kami nakapasok sa gym. At ito yung kaparis din. Oh my God. Tingnan nyo yung dumi sa puwit. Pero pwede ata itong ano kuskusin.
Nako. Parang ano naman po ito, slacks. Yan po yung buhay labandera. Kailangan pong mag-ingat-ingat din para hindi masira yung mga lalabhan natin. Titingnan ng mabuti. At ang haggard ng mukha natin, guys, halatang-halata na kulang tayo sa tulog. At parang nararamdaman kong antok, pero hindi naman po tayo makatulog dahil ito meron pa tayong iniisip na labahin. Saka na lang tayo magpahinga pag tapos na po tayo. Hanggang June pa yung ano nila, klase. Dinig ko June 10 or kung aproban hanggang siguro mga May 10 na lang po yung klase nila. Pero pagkadinig ko kay Jing, talagang ano, June 10 po yung ano, summer, katapusan ng klase. Medyo ano pa yung ano, anuhin natin, sakripisyuhan, higit 3 buwan. At saka papauwi si Mama Walin. Hindi ko po alam kung anong buwan. Basta uuwi siya. Hindi lang po siya nagsasabi ng ano, ng buwan kung anong buwan po siya uuwi. Basta uuwi siya. Uuwi si Mama Walin, medyo makakag-relax po tayo. Parang inaantok talaga ako. Dito na si Papa Beats. Ba't hindi tumuloy? Ano, karabaw, nakakaw lang. Yung kalabaw kasi sa daan inaano. Sa kalabaw. Sa gitna ng daan tinatali. Klase na. Lang klase na pag abot. Ha? Kalab. Labas pala kuan first season. O kasi si ano,
nung Friday, walang pasok sila siya dahil holiday. Tapos, sabi ng papa niya, meron daw doon nakabalot-balot. Parang, sa mga bata. Ayuda. Yung, may hatag. Ang nagkakagawas, may dara. Right. Yun. Kasi dapat sa Friday, may pamigay siguro yung, yung daycare. Kaso lang natapat sa holiday Friday. So ngayon na ipamimigay dahil pinutol na po yung snack nila araw-araw. Yung nagluluto po kami doon, pinutol na, pero sa isang linggo na bali nila snack, iniipon na lang. Pagka Friday, ibinibigay sa mga bata. Marami po yung laman. May dilata, biskwit, tas tinapay, tas may noodles, may itlog. Minsan may may bigas pa na bigay. Yung parang relief ba. Tapos, ang nakakabuti po niyan, pag halimbawa si Siya mag-kinder na sa CIS, hanggang grade 1 po yan sila, may may suporta ng DSWD, mga relief kung dito ka nag-aral mula daycare. Kasi noon si Chrislyn hindi po nabibigyan kasi grade 1 naman po siya dito nag-umpisa mag-aral. Tapos pag may pamigay ng DSWD, hindi po siya nabibigyan. Dahil sabi ni Chrislyn, di naman daw siya taga rito, taga Tacloban. Pero yung inidiyan na lang po ng teacher, binibigyan na lang po si Chrislyn na kahit dalawa kada bigay na halimbawa may juice, may yung milk, parang milk tea, naka pouch, binibigyan na lang si Chrislyn. Hanggang grade 1 po yan. Pag dito ka nakapag-daycare, hanggang grade 1, yung mga bata, may suporta po galing DSWD. Yan lang po yung nakakaganda ng mga nag-aaral dito. Mula ng daycare. Meron po silang ayuda. Noon, sayang, mayroon ding pamigay na bigas galing DSWD. Hindi po nabigyan si Chrislyn dahil nakalista naman po yun. Kung wala doon sa listahan, talagang wala. Hindi naman po yung teacher yung siya po yung magbibigay na ano-anuhin pa. Parang i-repack uli. Hindi pwede kasi nakalista yun. Tapos nakakaya sa mga dating parents dito na alam nila na si Chrislyn hindi po dito nag-daycare. So grade 1 siya. Tapos din tayong maglaba, guys. Yan. Nakapanghanger na po ako. At saka syempre, meron po tayong mga tupiin. Ayan. Pero mamaya-maya ko na ito tutupiin. Aakyat muna kami ni Papa Bits doon sa bubungan. Kainan muna natin kahit kunti. Ayan, kasi meron pa namang natirang tosino siya na ulam. Kainan natin kahit kunti lang kasi parang pakiramdam ko, guys, parang lutang tayo. Di pa kasi tayo nag-almusal. Yung oras po is na. Baka labatan na ni Siya. Ayan. Alas 11 na po, guys. Madali lang po yung oras. Right.
Nandito na si Sia. Ayan, nabibigatan po siya sa bag niya. Anong laman ng bag mo? Sige nga, tingnan natin. Bigay yan ni teacher. Ni tita yan. Bakit may ano ka? Balon. Tingnan natin. Wow! Maraming Chucky. Chucky ba yan? Patingin. Oh. Ano pala? Chucky pala yung pangbigay. Yan. 2, 3, 4, 5. 5? Yan lang? Ba't dala mo yung kaya pala maraming laman ng bag mo dahil linagay mo yung yung laruang bag mo. Sige, tanggalin yan wag ilagay yung mo, laruan dyan sa bag mo dahil napupuno. Yan, tamang-tama lang. Yung ate mo walang snack ngayon. Bigyan mo ng isa mamaya. Ha? Tas ito. Pambaon. Pambaon. Anong masasabi kay teacher? Kay Tita Yan? Thank you, Tita Yan. Thank you daw, Tita Yan. Chucky pala yung yung bigay ngayon. Kasi sabi ni Papa Bits kanina, may nakita daw siyang nakakarton. May assignment? Ano yan? Yung exam mo? Assignment? Pangalan. Ayan. Assignment niya ngayon, yung pangalan niya. Alam naman po niyang magsulat ng pangalan niya, pero yun lang, nagkakanda iba-iba yung direksyon. Di po niya nalilinya pa yung ganito, blue to blue, at saka yung red to blue. Hindi po niya nasusunod. Nagkakanda barahiwi sa waray. Agoy. Ano yan? Yung exam mo? Tingnan natin. Hoy, yung test paper mo. Yung exam nila. Tingnan natin kung ayan, mayroong siya. Yung 5, hindi mo natandaan. Nag-study ka nito. Hindi mo natandaan yung mga answer. Ayan. Yung kasunod sa 5, 0 yung inilagay. Agoy, siya. Hindi natandaan yung namin. Nistudihan. Yung 5 items, 3 correct lang siya. At dito naman sa tugma-tugma, 2 yung wrong. Dito naman, 1. 17 items, 14 correct. Sina magbihis na. Lagay yan sa sa ref. Yan po guys. Thank you for watching for today's video. Bye-bye. Bye po, guys. Thank you po kay Ate Yan. Tita Yan. Ate Yan ka dyan. Bye-bye. See you in our next vlog po. Relax muna tayo, relax. Mamaya-maya na po kami aakyat ni Papa Bits ng bubungan. Update na lang po namin kayo bukas kung ano po yung nangyari.